Sa ibang balita, naaresto sa Davao City ang isa sa mga kapwa-akusado ni Pastor Apollo Kibuloy. Nakatulong daw sa mga pulis ang wanted poster at 1 milyong pisong pabuya laban sa pugante. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Iniharap sa media kaninang umaga si Pauline Canada, isa sa mga kapwa-akusado ni Pastor Apollo Kibuloy dahil sa mga kasong qualified human trafficking at sexual abuse. Naaresto kahapon si Canada sa mismong bahay niya sa isang subdivision sa Davao City. Gate ng PNP, walang kinalaman ang matagumpay na operasyon sa magkakasunod na pagpapalit ng hepe ng Davao City Police Office pati na ng ilang station commanders. Normal lang daw yan na proseso na hindi dapat haluan ng iba pang mga issue, kabilang na ang politika. Ang nakatulong sa pulisya, ang wanted poster ni Canada. Nakatanggap kasi ng tip ang mga pulis noong July 9 mula sa isang hindi nagpakilalang caller. Ayon sa informant, namukhaan niya si Canada nang makita ang wanted poster. We don't want to share yung intelligence po namin, but sinasabi lang namin na huli po yan because of a tipster na nagbigay po sa atin because reward. He used to be sa finance po doon ng KOJC. Yun po yung pagkaalam natin sa ating naaresto po. Ayon sa PNP, 2 kilometro lang ang layo ng bahay ni Canada kung saan siya nadakip mula sa pinakamalapit na police station. Pero paglilinaw nila, hindi naman pinagtatakpan ng mga pulis na Kibuloy at kanyang mga kapwa-akusado. Hindi ko alam kung ano naging problema nila. I am very sure na walang ganon sa hanin ng kapulisyahan. But the bottom line is, ito na, may pinapakita kami resulta sa inyo. Hirap pong hanapin ng tao talagang nagtatago. No, they know what to do, they know what to expect pagka nandiyan yung mga pulis. Patunay daw yan na nakatutulong ang paglalagay ng reward money, gaya ng 10 milyong pisong patong sa ulo ni Pastor Kibuloy. Kinwestiyon naman ng abogado ni Canada ang pagkakaaresto sa kanya. Ayon kay Attorney Israelito Torion, tila itinago sa kanila si Canada nang mahuli siya. We did not have access to Ma'am Pauline from the time that she was arrested at 1:40 up to 12 o'clock midnight. Hanggang sa kaninang umaga lang napapuntahan namin ang aming co-counsel. Ang nilabag lang nila is hindi nila binigyan ng access si Ma'am Pauline Canada. Kasi nga nakikita kasi sa video na nag-request siya sa aking pangalan. Binanggit pangalan ko, pwede ba si Attorney Torion? Hindi naman daw alam ng mga pulis sa Davao na hinahanap ni Torion si Canada. Tinabla naman ni DILG Secretary Benner Abalos ang pahayag ng ilan na kumekwestiyon sa pagbibigay ng pabuya para madakip ang pastor. Binabalik ko ang tanong sa kanila, kila Harry Roque, Atty. Panelo, kila Topacio, dapat tumulong na lang kayo. Siguro mas makakatulong kayo kung i-advise nyo si pastor na sumuko nila. Hindi naman daw gawa-gawa ang mga reklamo kina Kibuloy dahil korte na mismo ang nag-utos na arestuhin sila. Hindi raw titigil ang mga otoridad hanggang hindi naaaresto sina Pastor Kibuloy at iba pang mga kasama nito. Lumiliit na ang Pilipinas para sa kanila. Lumiliit na ito. Ganyang gumalaw ang pulis, ang military. Saka na magtatago niyan, ang taong bayan pa. Pastor, alam ko naman na you have your reasons, no? Sinasabi mo, you're innocent. Just surrender. Ipresenta mo ito sa court of law. Naniniwala rin si Abalos na nasa Pilipinas pa rin si Kibuloy. Sa ngayon, patuloy na dumarami ang mga natatanggap na impormasyon ng PNP sa posibleng kinaroroonan ni Kibuloy at ng 4 na iba pa. Masinsindo nilang sinasala ang mga ito. Pinaghahanap din sina Ingrid Canada, Crescente Canada, Jacqueline Roy at Sylvia Simanes. May 1 milyong pisong pabuya sa sino mang may impormasyon sa kinaroroonan nila. Nagbabalita mula sa Frontline. Brian Castillo, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.